Ang multo ng singer sa bar, isang tunay na kababalaghan. Akala namin kwento-kwento lang ang mga multo hanggang sa mismong bar namin, bumalik ang boses ng isang patay na singer. Ako si Christine. Ako ang nag-aasikaso ng bar at restaurant ng aking pamilya dito sa probinsya. Tahimik lang dapat ang buhay ko hanggang sa makilala ko ang isang babaeng magbabago ng lahat, isang singer na kalauna ay naging kaibigan ko. Ang kanyang pangalan si Mae. At ito ang kwento kung paano nagsimula ang lahat at kung paano hanggang sa kabilang buhay, hindi siya agad nawala. Dumating si Mae sa bar na parang bituin. Maganda ang boses, puno ng emosyon. Gabi-gabi, siya na ang inaabangan ng mga customer. Nasanay kaming kasama siya. Dito na rin siya natutulog at kumakain. Parang pangalawa na niyang tahanan ang aming bar. Pero sa likod ng kanyang ngiti, may unti-unting sumisira sa kanya. Halos gabi-gabi siyang umiinom ng alak, halos hindi umiinom ng tubig. Hanggang sa dumating ang sakit. Unti-unting namamaga ang kanyang katawan. Pati mukha niya ilumulobo. May mga pasanakusa lang sumusulpot. Pero kahit ganoon, pilit pa rin siyang kumakanta. Christine, sabi niya, kahit anong sakit, kakanta pa rin ako. Ito lang ang kaya kong ibigay sa pamilya ko. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi makatayo. Halos isang buwan siyang nakahiga lang sa kwartong inuupahan niya sa bar. Pinilit namin siyang ipasuri. Sinabi ko pa sa kanya, magpahinga ka lang. Pagbalik mo, ikaw pa rin ang kakanta rito. Pero hindi na siya nakabalik. Isang linggo matapos maospital, siya'y pumanaw. Nagpunta kami sa kanilang bahay para makiramay. Nagbigay kami ng tulong mula sa kita ng bar. Bago umalis, lumapit ako sa kanyang kabaong. At doon, bumulong ako. Mae, mauna na kami. Uwi pa kami ng Surigao. Mali pala iyon. At higit sa lahat, nakalimutan naming magpagpag. Pagbalik namin sa bar, diretso ako sa kwartong tinulugan ni Mae. Umupo ako roon, parang gusto ko lang magpahinga. Ilang minuto pa, umuwi na rin ako sa bahay. 2 empleyado ko ang naiwan. At doon nagsimula ang hindi maipaliwanag na mga ingay. Narinig nila ito mula sa kwartong iyon. Maya-maya, parang may humiga sa kama. May kumatok. May pinto ring bumukas at sumara. Pero nang silipin nila, walang tao. Nagtakip sila ng kumot, nanginginig hanggang sa makatulog. Kinabukasan, ikinuwento nila ito. Hindi ako naniwala. Kaya pinatulog ko silang muli doon, kasama ang iba pang kaibigan. 3:00 ng madaling araw. Masaya silang nagkukwentuhan sa loob. Nakalok ang pinto. Biglang boom. Isang napakalakas na sipa ang yumanig sa pinto. Nawasak ang lock at bumukas ito. Nagsisigaw sila. Nagtago sa ilalim ng kumot. Pero nang silipin, walang tao. Walang kahit sino. Hindi lang iyon ang nangyari. Habang may kumakanta sa videoke, may biglang sumabay na boses ng babae. Malinaw, ngunit hindi maintindihan ang lyrics, parang ibang wika. Nangyari ito gabi-gabi. Minsan, pati mga customer ay natakot at nagsitakbuhan. Ako na lang ang naglakas loob na patayin ang sound system. Pero bago tuluyang mamatay ang tunog, narinig ko pa ang isang tinig, parang humihingi ng tulong. May mga gabing biglang bumabagsak ang mga plato at baso sa kusina. Minsan, maririnig mo ang pag-clearing ng boses, parang nag-ehersisyo bago kumanta. At minsan, may mga customer na nagsasabing may babaeng nakatayo sa gilid ng entablado, pero wala naman kaming nakikita. Lahat kami natatakot. Kaya nagdesisyon kaming magtirik ng kandila sa kwartong iyon. Sabay-sabay kaming nagdasal. Pero isa sa mga tauhan ko hindi sumama. May lihim siyang galit kay Mae noon pa. Umupo siya sa labas, mag-isa, tahimik. At doon nangyari ang hindi niya makakalimutan. Habang nakaupo, biglang may malamig na bisig na yumakap sa kanya mula sa likuran. Hindi niya makita kung sino, pero ramdam na ramdam niya. Napaiyak siya. At sa nanginginig na boses, nasabi niya, "Maipatawad." At doon, tumigil ang lahat. Wala nang yabag. Wala nang boses na kumakanta. Tahimik na ulit ang bar. Naniniwala ako, hindi matahimik si Mae dahil may iniwang hinanakit. At nang marinig niya sa wakas ang salitang iyon, saka lamang siya nagpaalam.
Pero minsan, kapag tahimik na ang gabi, at ako'y nag-iisa sa bar, naririnig ko pa rin minsan ang mahina, malamlam na tinig ng isang babae. Kumakanta, dahan-dahan, sa isang kwartong walang laman. At naiisip ko, baka hindi pa talaga siya tuluyang nakakaalis.